Uy! Andiyan na pala kayo. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Medyo hinaan lang natin yung boses natin kasi gabi na. Anyway, maraming salamat sa ating mga supporters, sa mga subscribers natin. Oy, mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para naman mas masaya tayo at para naman matuwa ako. Hindi lang dito sa hindi lang dito sa YouTube. Mag-follow din po kayo sa aking Facebook page kung saan mas madalas tayo nagpo-post diyan. Okay? Mga post natin na malulupit. Sa Paring RJ at syempre sa aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Yan. At meron tayong malupit na balita ngayon. Si Claire Castro may death threat daw. Ka ng putya. Ikaw ba pag-aaksayahan mo ng panahon tong taka na to? Hindi, di ba? Ikaw ba pag-aaksayahan mo ng panahon to kung ikaw o baka nag-ano lang to baka nag-feeling lang. Feeling lang, tina-target siya, ganun. Feeling niya, o baka naman gusto lang niyang pag-usapan siya, ganun. Kaya nagpapapansin tong ali na to. Kasi meron daw death threat sa kanya. Pero mamaya na natin pag-uusapan niyang mga pare. Ito munang unahin natin. Umpisa na natin kagad to. Itong si Claire Castro pa rin. Pero pinagtatanggol niya na naman yung amo niyang tanga. Tapos target na naman syempre sa mga Duterte. Pag pinagtanggol niya, target sa mga Duterte. Ganyan kalupit yan. Ito. Panoorin natin to mga pare. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Ah, Palas has pucha. released its initial reaction Ayos. on the alleged impeachment complaint against President Bongbong Marcos. Siguro po, has he been Ito kasi yung made aware? konteksto nito, may umuugong-ugong daw mga pare. Yung pinag-usapan din natin yan kahapon sa ating video. May umuugong-ugong na impeachment laban dito kay Bongbong Marcos. So, tingnan natin yung pagtatanggol ni Auntie Claire. Kasi bumabaliktad na ngayon Noon, atake sila ng atake. Minamadali nila yung impeachment ni BP Sara. Ngayon, bumalik sa kanila yung kagaguhan nila. Oo, sinasabi ni Bongbong Marcos ayaw niya nung impeachment. Pero putang nakitang-kita naman natin sino pa nang una. Sino na unang pumirma dyan sa impeachment? Yung anak niyang tomboy. Mukhang tomboy. Diba? Of these moves, and how ready is he to face claims of betrayal of public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga? Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Kita mo? Kung, 'di ba? Ang tanong niyan, paano siya magre-ready kung sakaling umabot? Ang sagot niya sarcastic. Paano magkakapag-ready? Wala pa nga. Hindi, ang tanong kasi nung reporter sa kanya mga pare, kung sakaling umabot o si Marcos, meron ng impeachment complaint. Ano ang hakbang nito ni Marcos? Tapos ang sagot niya wala pa nga yung impeachment. Kita mo kabobo nitong ali na to, di ba? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. DDS na naman, anak ng poach. DDS na lang lagi. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Yun ang sinasabi ko. Di ba kayo ang nag-ano dyan? Yung sa impeachment ni BP Sara na araw-araw kayong nasa media patungkol dyan sa impeachment na yan. At hindi kayo makamove on dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Mamaya pag-usapan natin yung Mary Grace Piatos. At hindi kayo makamove on dyan sa 125 million confidential funds. Samantalang yung pangulo ninyo na 4.5 kung hindi ako nagkakamali 4 billion yata basta ano na lang natin 4 billion
ang confidential funds. Compare mo naman doon sa 125. At ngayon nga mga pare, kung sa mga hindi pa nakakaalam kung magkano ang confidential intelligence fund ng Pangulo ngayon, umaabot ng 11.7 billion. Saan ka pa? Pero ang Vice President ngayon, walang confidential fund. Nako, 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 nako. O paano nyo malulusutan yan ngayon? Kasi ang 4 billion, I think 4.5 billion, sa ano yan? Diyan yan sa may confidential funds. Yung isa naman is yung mahigit na is intelligence fund. So kaya umabot siya ng, sige, round off natin ng 11 billion. Ang sarap ng buhay ng putang ina. Oh. Tapos puro sila Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Puta, wala nga Mary Grace Piatos yung presidente nyo, pero meron naman 4 billion na confidential funds. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay. Isyong napatunayan ba na naglustay? Putyang ina, 3 years nga sunod-sunod ang sabi ng COA, walang nilabag. Sino ang may karapatang mag-audit ng mga budget? Ang COA. So sinabi ng COA, ang sinasabi naman nila ngayon, may tao daw sa anak ng putyang ina. Bakit yung report ng COA nga patingin yung sa Pangulo? Baka pwede nyong ilabas? Kasi COA mismo ang naglabas na 3 consecutive years. Ano ang presidente? Siya ang number 1 sa papasa ng mga kailangan dyan sa budget. So, paano nilostay, ma'am? Diba? At mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Ay, putang ina, gago ka. Kung ganyan. Ano milyon-milyon pondo para sa may ebidensya? Napatunayan? Diba? Kasi yan yung binabato nila ngayon Wala daw ebidensya kay Romualdez, kaya hindi daw siya maituturo na siya yung mastermind. O may ebidensya rin ba kayo sa mga binibintang nyo? Same lang. Kasi naman, meron talagang ebidensya si Saldico sa mga bagay-bagay na yan. May mga picture pa nga Detalyado pa nga tapos sasabihin nyo, wala? Ay, nako naman. Sana kung maglalabas kayo ng mga ganyang bagay, katulad din yung kagaya kay, yung nilabas ni Gutesa. Ewan ko kung nasaan na si Gutesa ngayon. Siguro ayaw humarap dito kalalakson kasi mga bakla tong mga to. Diba? Tangina kung ano-anong pinaggagawa niya ni Pinky dyan Tangina pati yung mga senador na walang kinalaman. Sila na ngayon ang target imbis na may mga congressman. Na sila naman mismo, yung mga congressman ang may hawak sa mga district na yan. Putang ina, biruin mo. Ang lalayo ng mga si Escudero, taga Sorsogon. Tama ba Sorsogon? Si Villanueva, hindi ko alam kung taga saan yan Si Binay sa Makati. Si Bong Revilla sa Cavite. Putya yung issue sa Bulacan. Yung mga congressman dyan sa Bulacan, yung mga district engineer, ang issue, putang ina, bagla nang pinagtuturo tong mga senador. Ewan ko sa inyo. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagamit. Hindi, kaya nga hindi sinasagot Ito, kaya nga hindi sinasagot ni BP Sara kasi nga, hindi niya pwedeng sagutin yan hanggat hindi pa siya pinapatawag kasi yun yung issue sa kanyang impeachment, diba? So hindi niya masasagot yan. Tahimik siya dyan.
Ito lang naman kasi ganito yung mga pare paliwanag ko sa inyo. Kaya iba ang ano yan, iba ang pangalan niyang nilalagay ng gobyerno dyan sa mga, alam mo na, code name. Code name. Ewan ko kung alam nitong gago na to o nagtatanga-tangahan lang to. Basic 1, 2, 3 yan kahit simpleng tao alam yan eh. Doon sa mga hindi, doon sa mga tanga na Mary Grace Piatos pa rin ang Mary Grace Piatos, ay putang ina mga bobo kayo. Gugustuhin ko na mas maraming Mary Grace Piatos ang meron dyan kaysa doon sa putang ina wala naman tayong nakikita. Puro flood control project, puro kabalbalan, puro katangahan, puro singhot. Oh. Kasi yung Mary Grace Piatos na yan, ibig sabihin merong nakukuha o nababawi na mga o nalalaman tayo dito sa mga bagay-bagay na to, 'di ba? Kaya nga yan may mga ganyan yung intelligence fund. Kaya nga may confidential fund si BP Sara para yan dun sa magtuturo ng mga nakikita nilang problema sa mga eskwelahan. Yung mga nagre-recruit. Yan. Kaya may pondo para dyan. Kaya nga intelligence Intel. Para maituro yung mga tarantadong nagre-recruit ng mga estudyante. Ayan yan. Para dyan yan. Malamang hindi pwedeng ilagay yung tunay na pangalan nung nagturo o yung intel nila. Bakit? Kasi pag nalaman ng tunay na pangalan, malamang ayun ang tatargetin. Ganon kayo kabobo, hindi nyo maintindihan yon. Sila ang tatargetin kaya for their safety, hindi ibibigay yung totoong pangalan. Pwede nga ilagay nila dyan tabo at timba Diba? Ganyan kasimple ang paliwanag dyan sa Mary Grace Piatos na yan, sa confidential fund na yan, pinaliwanag na nga Tsaka naka-audit yan, ma'am. Bugok. Ang inaator, abogado kang tanga. Pares kayo ni Palsis pares kayo bugok Kasi ganun lang kasimple ang paliwanag dyan. Naka-audit naman yan wala namang nilabag Oh. Hindi pa rin kayo makamove on? Bakit? Kasi may mga naniniwala pa rin tanga sa inyo. Alang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Talaga ba? Talaga ba? Gumagalang kayo sa konstitusyon? Sa proseso? Ay, magago kayo. Kasi ganito yan paalala ko lang sa inyo mga pare, inilabag ng Pangulong Bongbong Marcos at niya ni Torre ang konstitusyon nung hinuli nila o yung dinakip nila si Pangulong Duterte at pinadala doon sa dahig. O, di ba? Dapat ang isang Pilipino dito muna nililitis kasi meron tayong justice system na gumagana. Ngayon, ang plano nila kasi ganito. Ang ICC kasi, pag dinala mo sa kanila ang tawag dito, ang inaakusahan, hindi nila pwedeng hindi tanggapin basta pinadala mo sa kanila. Kahit na paano makinuha yan, paano nyo dinala yan dito, may passport ba yan o wala. Kailangan nilang tanggapin yun, nasa rules nila yun. So, wala talagang magagawa. Kaya kinuha nila si Pangulong Duterte. Sino nagpadala? Tama ba yung ginawa? Nasa due process? O, sinong hindi? Ano pinagsasabi mo anti-clear na sumusunod sa konstitusyon? Hindi ka ba naman talaga, tanga Diba? Ganun lang kasimple. Kaya wag ka magsasabi ng sumusunod kayo sa konstitusyon. Hindi totoo yan. Ang pag-uusapan po natin ay breach of public trust dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Uy, talaga ba? Okay, sige. Let's assume na hindi siya nagnakaw ng pera dyan sa GAA na yan kasi siya pumirma Let's assume. Pero wag niyong kakalimutan mga pare, etong mga Marcos na to, merong ill-gotten wealth. Kahit yan si Amy Marcos. Basta Marcos, meron yan silang ill-gotten wealth at pinapabalik nga
pinapabalik nga sa kanila yung perang nanakaw nila. Actually, nabalik na yung iba. So, ibig sabihin, binabalik nila, guilty sila. 'Di ba? So, parang meron pa yatang kulang na hindi sila binabalik diyan sa na ayon sa desisyon ng Supreme Court. Desisyon ng Supreme Court 'yan, ha. Kala nyo hindi yan, kala nyo hindi walang desisyon ng Supreme Court yan. Meron. Merong ill-gotten wealth ang Marcos. Kaya nga magnanakaw yung mga yan. Oh, tapos sasabihin mo hindi nagnakaw. Ay, nako. Nasa karakas na nila yan. Kaya, alam naman ng tao yan eh. Pangalawa, Oh, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. oh, yung ICI na pinagmamalaki mo. Ano nangyari sa ICI? Mabubuwag na. Ikaw ang nagpapaimbestiga. Tao mo yung mga nandyan pero mabubuwag na. Bakit? Walang kwenta eh. Halata. Gumawa kayo ng isang body, kung tutuusin, ano nga ba yon? PACC. Alam ko PACC yung kay Greco Bellica. Puta, nung pagkaupo pa lang ni Bongbong Marcos, tinanggal na yun. Ayun yung mga nagbabantay sa mga kurakot. Kaya nga maraming kasi nilagay ni Pangulong Duterte yan dyan. Ginawa niya yan. At wala siyang kinalaman dun ha. Wala siyang pakiram. Kung ako, imbestigahan nyo rin ako, ang sabi niya. Kung ako nangurakot, imbestigahan nyo rin ako. O, imbestigahan nyo rin ako kung meron ako mga anomalyang ginawa. Pero ngayon, yung ICI, ano yan? Kamote. Eto dun pa lang sa pagtanggal mo ng PACC, kung hindi po ako nagkakamali, PACC, pagkaupo mo, puta may gagawin ka ng kagaguhan. Diba? Hindi mo tatanggalin yan na established na yan dyan, nagana at maganda ang nangyayari kung wala kang gagawin, kung hindi ka magnanakaw. Diba? Tama ba ako mali? Ganun kasimple yun. Tapos sasabihin nyo, gumawa kayo ng isang body para mag-imbestiga dun sa mga flood control. Ay nako, wag nyo kaming lokohin. Kasi kung talagang yung na yan, patas, dapat lahat niyan iimbestigahan nyo. Si Romualdez, yan si Sandro Marcos, basta lahat. Yan ang mag-iimbestiga sa lahat. Hindi putang ina. Pag natuturo na sa inyo, bumabali na eh. Wag nyo nang, alam nyo, Auntie Claire, wag mo nang paikot-ikuti ng taong bayan. Kasi halata, huli na kayo eh. Huli na kayo, wala na kayong pag-asa. Kaya kahit anong daldal mo dyan, anong salita mo yan, pagtatawanan ka lang. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Kutang ina, di ba? Mary Grace Piatos na naman si Gago. Wala nga siyang Mary Grace Piatos, pero marami naman siyang flood control project na pinagmalaki. 5,500, di ba? Doon pa lang sa pagmamalaki mo ng flood control project na yan, ibig sabihin alam mo na may ginagawang flood control project. Ang problema, pinagmalaki mo kaso na after 2 days, umulan, bumaha, nawala yung flood control. Hinanap ng taong bayan yung flood control. Asan yung pinagmamalaki mong gago ka? Doon na nagkabunyagan. Ngayon, nagturo na siya. After nung sona niya nung una, nagturo na siya. Mahiya naman kayo. Puta, ipagmamalaki mo ba yun kung wala kang kaalam-alam doon? Utu-utu ka naman. Pero hindi mo ipagmamalaki yung isang bagay kung hindi ka sure doon. 'Di ba? Sure ka na may flood control 'di ba? Ayan, meron tayong project. Sige, meron. Putya na testing. Yun na. Puta, nataranta na kayong lahat. Punta-punta ng Bulacan, lakad-lakad doon. Naiinis daw. Anak ng putya. Wag naman masyadong pabida. Tapos, nung nabuko na yung mga flood control na yan, ay nagsisipag na si Gago. Gala na ng gala, photo ops na ng photo ops. Kung ano-ano nang pinapakilaman na hindi niya dapat pakilaman. Pati yung bridge, inagaw. Anak ng putya, hindi naman. Galit ka sa China. Ang dami mong nasasabi sa China. 'Di ba? Putang ina, nung natayo na yung bridge,
inangkin mo. Wala namang problema kung wala namang problema kung angkinin niya. Pero putang ina naman, pagkatapos mong baboy-babuyin yung China. Ito wala tayong pakialam sa China. Wala tayong pakialam dyan. Pero putang ina naman. Pagkatapos mong pagsalitaan ng kung ano-ano yung nagpondo doon sa tulay na yon, ay bigla mong aangkinin. Biglang okay ka na dahil sa tulong ng China. Ay, ito gago ang puto. Follow-up lang po. So sa mata po ng palasyo, si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing Sino mambabatas? Alam mo, eto, sa mga nakakakilala sa mga Duterte, imposible na try yan sila o push yan sila ng impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi yan Alam nyo kung tutuusin, si BP Sara, pwede na alam nyo yung rally ng iglesia? Kung si BP Sara ay kinausap o kung walang delikadesa yung ali na yun, kinausap niya na yung mga sundalong mga official na sinabwat ni Marcos dyan sa mga maanomalyang kurakot na yan kapag danakaw. Hindi ko sinasabing pero meron dyan. Posibleng wala. Ngayon, kung talagang si BP Sara patay gutom sa posisyon, kinausap niya na yan, okay, back to zero tayo. Back to zero tayo mga general ha. Kung ano man yung kasalanan nyo, kung ano man yung nyo kay Marcos, kung ano man yung kasunduan nyo ni Marcos, kung kasabwat man kayo sa mga pagnanakaw na yan, okay, back to zero tayo. Walang makukulong, walang makakasuhan. Pero kailangan yung suporta nyo na sa akin. Dapat ganun sana kasi siya na yung uupo eh. 'Di ba? Malamang susuporta yun sa kanya kasi laglag na si Marcos. Hindi niyan man ginawa yun eh. 'Di ba? Hinayaan niya lang itong presidente na kung gusto mong bumaba ka pero ang kapal nga ng mukha eh. Wala nang kakwenta-kwenta yung ginagawa sa sige pa rin. DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Follow-up mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Although your statement is clear, I wonder how confident is the President or Malacanang when it comes po doon sa support ng mga members ng Congress because we all know this is a numbers game. Sa ngayon, tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumuprotekta, lalong-lalo na ng 20... Naniniwala. Ewan ko comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo doon na ang Pangulo ay hindi gumawa ng mga... Ina mo, Claire, gago ka talaga. 25 budget dahil bago po ma-release ang pondo, kailangan po may conditional implementation at yung tinatawag natin for late release na marami. Hindi nga po pwede, madam. Ganito kasi... Excuse me po. Hindi kasi ganito. Ina naman eh. Binibilog kasi nito eh. Yung iba medyo baka maniwala pa dito sa pagbibilog netong tanga na to pero marami naman tayong malamang hindi. Kasi ang budget na yan, ganito lang kasimple yan. Di ba pinagmalaki niya nga yan? Lagi kong sinasabi to, pinagmalaki niya yan, binasa niya yung 4,000 pages plus na yan. Yung iba binito niya, kuno. Yung iba, basta inanalyze niya, binasa niya, inulit niya, pinagpuyatan niya daw yan. As wala naman daw siya nakitang blanco. Malamang wala ng blanco kasi nga pipirmahan mo na lang yan. Ang gagawin mo, bilang isang presidente, alamin mo yung mga bagay na yan. Bakit may ganto? Bakit ganto kalaki ang insertion? Bakit may ganyan? Saan mapupunta yan? Bakit ito yung proposal? Biglang may insertion na ganito kalaki. Ayan ang trabaho mo. Aalamin mo. Tapos ipaparevise mo yan ngayon kung may anomalya kang nalalaman. Kung masasabi natin na hindi mo talaga o wala ka talagang kinalaman dyan. Papa-revise mo yan. Ay putang ina. Pipirmahan ko yan. Wala naman akong kinalaman dyan. Pero hindi pinirmahan mo eh. Galing sa'yo, pumunta sa Congress, pinag-usapan sa small committee, 'di ba?
Ayan na, bigla nang lumitaw dyan, pirma ka naman ngayon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang kinalaman kasi pinirmahan mo eh. Nakita mo yun. Imposibleng hindi mo, siguro hindi mo binasa, pirma ka na lang ng pirma. Pwedeng ganun. Ay, hindi ko kasi binasa ya talaga yan. Ganun lang sabihin mo, ay, hindi ko binasa yan, pumirma na lang ako. Nakakatamad kasi. Ha? Oh. Kaming umalma. At ang sinabi pa ito ay First Lady Reject. So, pinangalagaan po ng Pangulo ang Lady ating pondo. Reject. Kaya sa mga matitino din po at Pinangalagaan ng pondo, ano nangyari? Wala na, nananakaw na. Asa na napunta? Hala ko ba pinangalagaan? Bakit nananakaw? maayos na mga mababatas, alam po natin Gago kung saan ang sila putang gagawin. ina. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga kurakot. Pustang ina. Ma'am, nung Gagawi sila sa matino, hindi sa kurakot. Putang ina, gagawi sila dun sa nagbabayad sa kanila. Diba? Inano nga ni Libiste yan. Ha? Putya, hindi naman nagpapasok yung mga yan. Naghihintay lang yan. Pag may botohan, tsaka sila papasok. first time na lumabas yung issue ng impeachment against Vice President Sara Duterte, it was clear that the President does not want it to push through. Ganun pa rin po ba ang posisyon ngayon ng Pangulo tungkol naman doon sa bantang impeachment against the Vice President? Noong nakaraang linggo po ay nakausap natin mismo ang Pangulo at tinanong natin dyan. Talaga? Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Paano pagtrato? Pabugoy-bugoy, ganon? Kasi ganun na naman ang nangyari. Wala namang wala namang napapanagot eh. Putang ina yung mga magnanakaw, yung pa mismo yung parang nagiging witness, 'di ba? Kita niyo naman si Bernardo tsaka si Alcantara, 'di ba? Parang sila na ngayon yung bida. Sila na ngayon yung parang alam mo na, pagkatapos magturo, tinuro si Escudero, si Binay, I think si Villanueva, si Estrada, si Bong Revilla, 'di ba? Pagkatapos niyan turo yung mga yun, anok ng puta bigla nang naghihingi ng witness protection na. Sila na ngayon ang natatakot na kayo. Natatakot na sila dun sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Ay putang ina ninyo. Kayo na ang bida ngayon. Oh, ito. Ayan, no? Oh, wala daw ninakaw. 48% ng mga Pilipino walang tiwala kay Marcos Jr. Halos kalahati ng mga Pilipino ay walang tiwala kay Marcos Jr. sa kanyang kakayahang tugunan ang kontrobersyal na flood control scandal ayon sa pinakahuling survey. Tapos ang sagot dito ni Claire, nawawala. Alright. Okay, sabi dito, ang sagot dyan ni Auntie Claire, kasi I think parang 22% yata ang nagsasabi ng undecided. So 30% parang hindi pa sure o hindi sa kanya. Ang sabi dyan ito ni Auntie Claire, 52% daw ang may tiwala sa Pangulo kasi 48 daw ang walang tiwala. So meron pa daw 52% na may tiwala. Puta yung mga undecided, inano niya na. Inassume niya na sa Pangulo yun. Puta pala desisyon kate. Yung mga undecided, inano niya na. Okay, sa amin na kayo ha. Undecided naman kayo eh. Okay, sige. Ano na kayo? Kampi na kayo sa Pangulo. Putang ina, 48%. Ang laki nito. Diba? Negative 30 plus na nga yata yan. Yung trust rating yung taka na yan. Ito na, 48% na. Aabot pa kaya to hanggang Hanggang kailan kaya aabot to si Bongbong Marcos?
Ang mga naniniwala na lang dito, syempre yung mga binayaran niyan. Okay, dito tayo sa pangalawang. Ito si Auntie Claire na ulit to. Putang na, pasensya na. Ito talaga nakita nating balita. Ito, natatakot daw siya o nagsampa, na pumunta siya ng NBI para hain ng complaint. Kasi meron daw siyang death threat. Panoorin natin ito mga pare. Nireport na ni Palace Press Officer Claire Ito muna. Pakita ko muna sa inyo yung picture para masaya. Yan. Attorney Claire Castro nagtungo sa NBI upang alamin kung kailangan nang magsampa ng kasong legal matapos ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ano kaya yung banta sa kanya? Nilinaw ni Castro na ang kanyang paglapit sa NBI ay hindi paagarang pagsasampa ng kaso kundi konsultasyon at assessment upang malaman kung may posibleng pananagutang kriminal ang nasa likod ng post. Wata ano to, nananakot ka te? Ha? Takot yarn? Takot yarn? Ha? Alam mo takot ka ha? Pero puta wala namang wala namang death threat dun sa, parang hindi naman death threat ha, yung sinasabi yung post ni Attorney Trixie. Puta kasi naman, isipin nyo to, abogado yan eh. Attorney Trixie is magaling na abogado. Hindi yan katulad mo, Claire, Auntie Claire na bano. Pinagmamalaki nila, daw to, magaling daw to si Claire Castro. Puta, kung magaling to, bakit ganyan to? Ha? Unang-una, kung magaling to, hindi to kay Marcos. Kasi noon, yan sinusukan niya yan si Marcos eh. Binabanatan niya yan araw-araw. Kung ano-anong sinasabi niyan, halos below the belt na, tapos biglang cambio, yung kinuha na siya, ayan na putyang ina. Kain suka na si Gago. Tuloy natin to. Castro sa NBI ang umano'y pagbabanta sa Ito, basahin ko sa inyo tong isa. Ito yung post niya na nagtungo sa National Bureau NBI sa Pasay City ang abogadong si Claire Castro, Palace Officer, Press Officer, Presidential Communication Office, Undersecretary nitong Martes, Enero 13 upang i-report, ipa-record at ipa-assess kung kailangan na niyang magsampa ng reklamong legal kaugnay sa isang Facebook post na umano'y naglalaman ng banta sa kanyang buhay. Ayon kay Castro, ang post ay mula sa Facebook page na Luminous. Tama ba ito? Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na kanyang idinulog sa NBI upang magkaroon ng opisyal ng dokumento sakaling may nangyaring masama sa kanya o may mangyaring masama sa kanya. Okay, next. Binasan mismo ni Claire Castro ang bahagi ng post na umano'y nagdudulot sa kanyang pangamba. Ito yung sinabi ha. Sabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo, hindi ko alam kung paano basahin coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng mga pinaggagawa mo. Ano yun? Pagbabanta ba yun? Hindi ko alam pag sabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Ano kaya yun? Ano kaya pag nilaglag? Resulta ng pinaggagawa mo kasi yung katangahan niya siguro. Ayon sa kanya, na-publish ang naturang post noong Enero 2 at minabuti niyang ipaalam ito sa NBI upang masuri kung lumampas na sa legal na hangganan ang naturang pahayag. Nilinaw ni Castro na ang kanyang paglapit sa NBI ay hindi pa agarang pagsasampa ng kaso kundi konsultasyon at legal assessment upang malaman kung may posibleng pananagutan kriminal ang nasa likod ng post. Lumabas umano ang nasabing post matapos ang kanyang tinaguriang Chucky remarks kaugnay kay BP sa tangina. Ikaw kasi,
ikaw kasi ano Claire Castro, ang angas mo magbabanta, siga-siga ka, angas-angas ka ng pagsasabi ng Chucky-Chucky. Ikaw naman yung mukhang Chucky. 'Di ba? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Ngayon, pag sinabihan ka ng ganyan, putang ina, takot ka rin pala. Pero kayo ba mga pare, kayo ba mga banateros, nakikita nyo bang death threat yung post ni Attorney Trixie? Putya, attorney yan. Hindi yan magpo-post ng basta-basta na ikakasira niya. Buhay. Ang tinutukoy ni Attorney Claire ay ang Eto to, sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na oras na nilaglag ka ng humans mo. Ano ba yung humans mo? Appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Resulta ng pinagagawa mo. Ano kaya yun? Death threat ba yan o parang pagpapaalala? Ganon. Hindi ko alam ha. Kayo ba? Ano pagkakaintindi nyo dito? post sa Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na niya nagpapahiwatig ng physical harm sa kanya. Hindi raw niya ito pwedeng palampasin kaya dumulog na siya sa NBI. Tanginang to, takot din pala. Pero kung sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. Paano? Paano, te? Kasi pag ikaw, pwede mo sigurong sabihin, pag ikaw, ang siguro ng death threat, pwede kong sabihin na ikaw, pag nahawakan kita, mata mo lang ang walang latay. Diba? Yun, siguro, medyo death threat yun. Pero, appendix mo lang ang walang latay. Hindi ko alam Ewan ko sa inyo kung sa inyo ba parang death threat yun o pagpapaalala na dahil sa pinagagawa mo baka mapahamak ka. So yun yung naramdaman ko. At Takot ka pala takot ka pala Hindi, di ba siya yung siya yung maangas na yung sinasabi na kumukuha na kanina lang binili natin yung kumukuha yung Vice President ng pondo-pondo sa mga drug lord. Pero may di umano naman. 'Di ba? Mga Duterte kumukuha ng pondo daw sa mga drug lord. Okay. Tapos yung Chucky-Chucky niya, 'di ba? Mukha daw ni si Chucky, si BP Sara. Pero binanatan siya dyan ni Attorney Guanzon tapos mas kamukha niya nga si Chucky, no? Okay. So, ako ba maangas ka, te? Bakit parang bigla kang urong? Takot ka rin pala. Mga death threat, yung mga death threat kay Sir Jack, yung mga bagbabanta kay Jiggy Barra, kay Banat Bay, kay Boss Dada, di ba? Yan yung mga death threat. Putya, ikaw. yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Welcome naman nina Angeles at Paglinawan. Alam ni Castro bilang isang abogado na walang anumang pagbabanta sa kanilang Diba? Kasi ito, si Attorney Trixie, putya nakausap, matalino to. Pag kinausap mo to, yung mga sagutan nito medyo malalim kaya ang hirap din magtanong dito kasi pag sinagot niya, ang lalim nung sagot. Hindi minsan pag ikaw mababaw ka, hindi mo maaro ko kaya magugulat ka. Bakit? Ang simple lang ng tanong ko, ba't ang lalim ng sagot ni attorney? So Undersecretary Claire Castro as a lawyer understand or the crime of the grave threat. She is also aware that there is no threat of any sort in the post. So, lang to, style lang ni Auntie Claire to na nananakot. Parang punta ako sa FBI. Parang si si Hontiveros. Punta ako NBI. Punta ako NBI ngayon, ko yung mga vloggers na umaatake sa akin. So, ganyan din yan si Auntie Claire. Puntang NBI, pananakot lang, tanong-tanong. Picturean niyo ako para kunyari matakot si Trixie para matakot siya. post.
Para sa kanila, ang reaksyon ni Castro ay ang pagtatangkang supilin ang karapatan sa pamamahayag. Oo. Mga kapatid, Tapos na pala yun. Sorry. O, takot ka pala, te. Pero hindi, malamang malamang style niya lang to na kunyari, na paapi kunyari. Kasi pag siya ang nasa post, siya ang lumalabas, putang ina yung mga tao, pinagtatawanan siya eh. So, kailangan niya maging seryoso ngayon this time na kunyari magsasampa siya ng kaso o tatanong siya sa NBI kung talagang merong ano. Pero nakakatawa din talaga to, Che. Kaya nga nung alam niyo yun nung nag-resign to, yung parang babalitaan magre-resign. Nalungkot din tayo eh kasi puta wala na tayong paglalaruan. Tapos may bago pa siya, no. Yung interview sa kanya pinapapili siya si Malu, si Madam Malu, si Prof Malu o kaya si Guanzon. Kung sino daw yung pipiliin niya. Kung sino matalinong gusto niya makalaban, si Guanzon daw. Ayaw niya daw sa walang utak. Tangina, profesor yun, walang utak. Gago ka pala eh. Ikaw ang walang utak. Alam mo nang mali yung sinusuportahan mo, suporta ka pa din. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo yung ating video, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga videos. Pakipollow ang Paring RJ sa Facebook, Paring RJ Banateros sa TikTok, at syempre DCAR 1026 SMNI, Banateros 2.0, at Vox Populi, ang boses ng masa. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.